Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Amara. Napakurap-kurap siya. Ang mga mata ay mabigat pa mula sa ilang oras lamang na tulog. Sa tabi niya, sa ilalim ng mamahaling kumot, ay ang 3 araw niyang sanggol na si Lily, mahimbing na natutulog. Sa paanan ng kama, nakakalat ang isang folder ng mga puting papel. Ang ilan ay tumilapon pa, malapit sa ulo ng kanyang anak. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Amara. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura nang makita kung sino ang may gawa niyon. Nakatayo doon, sa gitna ng kanyang silid, si Doña Esmeralda Montenegro, ang kanyang biyenan. Nakapamewang ito, ang mukha ay kasing tigas ng bato at kasing dilim ng namumuong bagyo sa labas. Ina, halos pabulong na, sabi ni Amara. Sinubukang bumangon nang hindi magising si Lily. Ang bawat galaw ay may kasamang kirot mula sa kanyang tahi. Ano po ito? Ano yan? Umismid si Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng paghamak. Papeles yan. Papeles na magpapalaya sa anak ko mula sa isang pabigat na tulad mo. Lumapit ito at dinampot ang isang papel mula sa kama. Iwinasiwas niya iyon sa harap mismo ng mukha ni Amara. Divorce papers at pipirmahan mo iyan. Ngayon din, parang nabingi si Amara sa kanyang narinig. Po? Pero, kasal kami ni Marco. Kakapanganak ko lang. At sa tingin mo ba ay mahalaga sa akin iyan? Tumawa ng mapakla ang matandang babae. Simulat sa pool, sinabi ko na kay Marco na isa kang pagkakamali. Isang hamak na ampon na walang pinanggalingan. At ang batang yan, tinuro niya si Lily na may sukdulan na pandidiri, ay isa lang patunay ng kamalasan na dala mo sa pamilyang ito. Bawat salita ay parang matalim na punyal na tumatarak sa puso ni Amara. Init at kirot ang naramdaman niya sa kanyang mga mata. Hindi po totoo yan. Mahal ako ni Marco. Pag-ibig. Muling tumawa si Doña Esmeralda. Ang pag-ibig ay hindi nakakain, Amara. Ang kapangyarihan at pangalan ang mahalaga. Isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay. Kaya tapusin na natin to. Ibinato niya ang isang ballpen sa kandungan ni Amara. Pirmahan mo na! Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang nakatitig sa papel. Nakita niya ang pangalan niya at ang pangalan ni Marco. Isang kasunduan na isinusuko niya ang lahat ng karapatan bilang asawa kapalit ng wala ni isang kusing. Hindi ko gagawin to. Gagawin mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay naging malamig at puno ng pagbabanta. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pang muli ang anak mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Isang bugso ng pag-asa ang bumuhay sa puso ni Amara. Marco, tulungan mo ako. Sabihin mo sa ina mo na itigil to. Pero si Marco ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig, sa mamahaling carpet ng silid. Marco, pakiusap. Umiiyak na, sabi ni Amara. Amara, sa wakas ay nagsalita ito, ang boses ay basag. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama. Gumuho ang mundo ni Amara. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay biglang naglaho, nilamon ng kadiliman. Ang sakit ng panganganak ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya ngayon. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang ito, isang duwag sa harap ng sarili niyang ina. Wala ka nang maririnig sa kanya, sabi ni Doña Esmeralda. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tinawag niya ang 2 security guard na naghihintay sa labas ng pinto. Palabasin niyo na ang babaeng yan. Sandali! Sigaw ni Amara. Ginamit ang lahat ng natitirang lakas para yakapin si Lily. Hindi! Wag ang anak ko! Marahas siyang hinawakan ng mga gwardya sa braso.
Pilit siyang itinayo. Bitiwan niyo ako. Marco, maawa ka. Pero si Marco ay nanatiling hindi kumikibo. Isang estatwang walang buhay. Kinaladkad si Amara palabas ng silid, palabas ng pasilyo na dati ay puno ng kanilang mga pangarap. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ng yakap kay Lily na ngayon ay malakas ng umiiyak dahil sa komosyon. Ibinukas ng mga gwardiya ang malaking pinto ng mansyon. Isang malakas at malamig na hangin ng bagyo ang sumalubong sa kanila. Ang ulan ay bumubuhos mula sa madilim na langit. Ma'am, pakiusap. Pagmamakaawa ng isang katulong na nakasaksi sa lahat. Manahimik ka kung ayaw mong isunod kita, sigaw ni Doña Esmeralda. Itinulak ng mga gwardiya si Amara palabas. Natumba siya sa basang semento ng driveway. Ang manipis na damit pantulog niya ay agad na nabasa ng malamig na ulan. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng lock, ang tunog ng pagtatapos ng lahat. Niyakap niya si Lily, sinubukang protektahan ito mula sa hangin at ulan gamit ang sarili niyang katawan. Ang iyak ng sanggol ay parang hiwa sa kanyang kaluluwa. Shh, anak. Andito lang si nanay. Bulong niya. Kahit ang sarili niyang mga ngipin ay nagngangalit sa ginaw. Sinubukan niyang tumayo, pero ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ang katawan niya ay nananakit. Ang puso niya ay durog na durog. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa gitna ng malakas na ulan. Palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Bawat hakbang ay isang pasakit. Ang malamig na tubig ulan ay humahalo sa kanyang maiinit na luha. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang katawan ay sumusuko na sa lamig at pagod. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno na walang silbi laban sa bagsik ng bagyo. Patawad, anak. Umiiyak niyang sabi kay Lily na bahagya ng gumagalaw sa kanyang mga bisig. Patawarin mo si nanay. Dito na ba matatapos ang lahat? Sa isang madilim at malamig na gabi, kasama ang kanyang basag na pangarap? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto bigla sa kanyang harapan. Ang mga gulong ay umigik sa basang kalsada. Ang malakas na tunog ng makina nito ay halos kasabay ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang matangkad na lalaki na naka-Amerikana, ang maingat na lumabas, may hawak na malaking itim na payong. Hindi siya nagmadali. Ang bawat kilos niya ay kalmado at tiyak, isang malaking kaibahan sa bagsik ng kalikasan sa paligid nila. Mrs. Amara Montenegro? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magalang at malalim. O mas tamang sabihin, Miss Amara Reyes? Napakunot ang noo ni Amara. Paano nalaman ng estrangherong ito ang kanyang pangalan? Ang kanyang pangalan noong dalaga pa siya. Sinubukan niyang sumagot, pero tanging isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang ginaw ay tumatagos na hanggang sa kanyang mga buto. Lumuhod ang lalaki sa harap niya. Hindi inalintana ang pagdumi ng kanyang mamahaling pantalon. Huwag po kayong mag-alala. Narito ako para tulungan kayo. Ligtas na kayo. May kinuha ito mula sa loob ng kotse. Isang makapal at malambot na kumot. Maingat niyang ibinalot iyon sa mag-ina. At sa unang pagkakataon sa loob ng tila walang hanggang gabi, nakaramdam si Amara ng kaunting init. Sino ka? Hirap niyang tanong. Ako po si Attorney Benjamin Cruz, sagot nito. Pero mamaya na po ang mga paliwanag. Ang mahalaga ngayon ay madala ko kayo sa isang ligtas na lugar. Wala nang lakas si Amara para tumutol o magtanong pa. Ang tanging alam niya ay ang init ng kumot at ang pangakong kaligtasan sa boses ng lalaki. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Attorney Cruz papasok sa backseat ng kotse. Isinara nito ang pinto at agad na naputol ang ingay ng malakas na ulan.
Tanging ang mahinang tunog ng makina at ang pag-iyak ni Lily ang kanyang naririnig. Ang init sa loob ng sasakyan ay unti-unting nanunuot sa kanyang nanlalamig na katawan. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niyang umandar na ang sasakyan, palayo sa madilim na kalsadang iyon. Nagising si Amara sa isang malambot na sofa. Nakabihis na siya ng malinis at tuyong damit. Si Lily ay mahimbing na natutulog sa isang bassinet sa kanyang tabi. Balot sa isang mainit na pranela, may isang babaeng nakaunipormeng puti, isang private nurse na tahimik na nagbabantay sa sanggol. Iginala ni Amara ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang napakalawak at eleganteng kwarto. Mula sa salaming bintana, na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Ang bagyo ay humina na at napalitan ng ambon. Mabutit gising ka na, Miss Reyes. Napalingon siya. Nakatayo roon si Attorney Cruz. May hawak na isang tasa ng mainit na tsaa. Isang doktor ang sumuri sa inyo kanina habang natutulog kayo. Ayos naman daw kayo pareho ni Lily. Kailangan niyo lang ng pahinga at masustansyang pagkain. Inabot nito ang tasa sa kanya. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Amara habang tinatanggap iyon. Nasaan po tayo? Bakit niyo ako tinulungan? Umupo si Attorney Cruz sa silyang nastapat niya. Nasa isang private penthouse po tayo sa Makati at tinulungan ko kayo dahil iyon ang bilin sa akin. Bilin? Kaninong bilin? Huminga ng malalim ang abogado. May kinuha itong isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase. Ang bilin ng lolo ninyo, si Don Ricardo Ledesma. Natawa ng mapakla si Amara. Lolo? Sir, nagkakamali po yata kayo. Ulila na po ako. Lumaki ako sa ampunan. Alam ko po, mahinahong sabi ni Attorney Cruz. Hindi po ninyo siya nakilala, pero kilalang kilala niya kayo. Sa maraming taon, palihim niyang sinubaybayan ang paglaki ninyo mula sa malayo. Hindi siya makalapit dahil sa ilang komplikadong dahilan, pero hindi niya kayo pinabayaan. Binuksan nito ang envelope at inilabas ang isang dokumento na may red seal. Pumanaw si Don Ricardo. 3 buwan na ang nakalipas at ito ang kanyang huling habilin. Nakatitig lang si Amara sa papel, hindi maintindihan ang nangyayari. Ang isip niya ay masyadong pagod para iproseso ang lahat. Ayon sa kanyang testamento, pagpapatuloy ni Attorney Cruz, lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kumpanya ay ipinapamana niya sa kanyang nag-iisang apo. Itinaas ng abogado ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Amara. Ipinapamana niya lahat sa iyo, Amara. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Paulit-ulit na nag-echo sa isip ni Amara ang mga salitang iyon. Ako? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Ledesma Group of Companies, sabi ni Attorney Cruz na may diin sa bawat salita. Ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong Asya, ang lahat ng shares sa iba't ibang kumpanya, ang mga gusali at lupain, ang mga bank account na naglalaman ng bilyon-bilyong piso. Lahat ng yun ay sayo na ngayon. Hindi makapaniwala si Amara. Kanina lang, isa siyang basang sisiw na itinapon sa gitna ng bagyo. Walang pera, walang tahanan. Ngayon, sinasabi ng lalaking ito na isa na siyang bilyonarya? Isa itong malaking biro, isang panaginip. O baka naman isang masamang bangungot. Hindi totoo yan. Umiling siya. Totoo ang lahat, Miss Reyes. Narito ang lahat ng papeles para patunayan iyon. Tumingin si Amara sa kanyang anak na si Lily, na payapang natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari. Nakita niya ang maliit na mukha nito, ang inosenteng mukha na tinawag na kamalasan ng sarili nitong lola. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang malamig na ulan, ang pagmamakaawa niya, ang duwag na mukha ni Marco, at ang mapanghamak na tawa ni Doña Esmeralda. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa. Lahat ay bumalik. Pero ngayon,
may nag-iba. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Tumingin siyang muli kay Attorney Cruz. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Ibinaba niya ang tasa ng tsa at ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya ang Amara na umiiyak at nagmamakaawa. Ang perang ito, ang kapangyarihang ito, hindi lang ito pamana, isa itong sandata, isa itong pagkakataon. Naniniwala na po ako sa inyo, sabi niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Ngumiti ng bahagya si Attorney Cruz, tila inaasahan na ang pagbabagong ito. Pero agad ding napalitan ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Mabuti kung ganoon, Miss Amara, sabi nito. Dahil may isa pa kayong dapat malaman na nakasulat sa habilin, isang bagay na may direktang kinalaman sa kaligtasan ninyo ni Lily at sa katotohanan tungkol sa pamilya Montenegro. Katotohanan tungkol sa pamilya Montenegro? Ulit ni Amara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka agad sumagot si Attorney Cruz. Sa halip maingat niyang kinuha ang isa pang sobre mula sa kanyang briefcase. Iba ito sa mga opisyal na dokumentong ipinakita niya kanina. Luma na ang papel, bahagyang naninilaw sa mga gilid. Bago pumanaw si Don Ricardo, paliwanag ng abogado, ibinilin niya sa akin na ibigay ko ito sa iyo sa tamang panahon. Sinabi niya na kapag dumating ang araw na kailangan mo ng lakas, ang nilalaman ng sulat na ito ang magiging sandata mo. Inabot niya ang sobre kay Amara. Nakita niya ang pangalang nakasulat sa labas, sa isang pamilyar na sulat kamay na gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang ibinaon sa limot. Para kay Amara, ang nagsulat, David, si David, ang panganay na anak ng mga Montenegro, ang kuya ni Marco, ang lalaking pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan, 1 taon na ang nakalipas, ang una at tunay niyang pag-ibig. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Mahal kong Amara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin, hindi ko nagawa ang pangako ko sa iyo na poprotektahan kita. Patawarin mo ako. Alam kong naguguluhan ka. Alam kong pinilit ka nilang magpakasal sa kapatid ko. Huwag kang magagalit kay Marco, Amara. Tulad ko, biktima lang din siya ng kasakiman ni Mama. Ang tanging gusto ko lang ay ang makatakas tayong dalawa, malayo sa kanila. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa kayang gawin ni Mama para lang mapanatili ang pangalan ng pamilya. Nakita ko ang ginawa niya sa mga kalaban niya sa negosyo. Paano pa kaya sa isang tulad mo na itinuturing niyang banta sa kanyang perpektong pamilya? Pero may iiwan ako sa iyo. Isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman ng mga Montenegro. Isang bagay na magpapatunay na totoo ang pagmamahalan natin. Mag-iingat ka palagi, aking Amara. Mahal na mahal kita hanggang sa huli. Nagmamahal, David. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Tumama sa pangalan ni David sa papel. Biglang nagbalik ang lahat ng alaala. Naalala niya ang mga gabing palihim silang nagkikita sa hardin ng mansyon habang ang buong pamilya ay nasa loob. Si David, na may malungkot ngunit mabait na mga mata, ay nangangarap ng isang simpleng buhay kasama siya. Pagka-graduate mo, bulong nito sa kanya isang gabi habang hawak ang kanyang mga kamay. Aalis tayo dito. Pupunta tayo sa probinsya. Magtatayo tayo ng maliit na bahay malapit sa dagat. Paano ang pamilya mo? Tanong niya. Ikaw ang tagapagmana. Hindi mahalaga yon, sagot ni David. Hinahawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang mahalaga ay ikaw. Ikaw ang yaman ko, Amara. Iyon ang huling gabi na nakita niyang buhay si David. Kinabukasan, nabalitaan na lang niya ang nangyari. Isang aksidente. Isang lasing na driver ang bumangga sa sinasakyan niya. Case closed. Pagkatapos ng libing, si Doña Esmeralda at Marco ay lumapit sa kanya. Sinabi nila,
na para maprotektahan ang kanyang reputasyon, kailangan siyang pakasalan ni Marco. Masyado siyang lito at durog noon para mag-isip ng tama. Pumayag siya sa pag-aakalang iyon ang tamang gawin. Pero ngayon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Kaya pala ganoon na lang ang galit sa kanya ni Doña Esmeralda mula pa sa simula. Hindi dahil sa mahirap lang siya, kundi dahil alam nito ang tungkol sa kanila ni David. Kaya pala, bigla ang ipinilit ang kasal ni Lala ni Marco para pagtakpan ng isang bagay. Kaya pala, napatingin si Amara sa natutulog na si Lily. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak. Ang hugis ng mga mata, ang manipis na mga labi. Hindi niya ito nakita noon dahil sa sobrang pagluluksa at pagkalito. Pero ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang mga mata ni Lily ay mga mata ni David. Anak siya ni David. Bulong ni Amara sa hangin. Ang boses ay puno ng pagkamangha at sakit. Opo, kumpirma ni Attorney Cruz, na kanina patahimik na nagmamasid. Alam po iyan ng lolo ninyo, at iyon ang dahilan kung bakit kinailangan niyang kumilos ng palihim. Isang malaking eskandalo kung nalaman ng publiko na ang apo ng mortal niyang kaaway sa negosyo ay nagdadalang tao sa kanyang apo. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang pag-ibig niya ay hindi lang pala ipinagwalang bahala. Ginamit ito, nilapastangan. Ang buong kasal niya kay Marco ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas na idinireke ni Doña Esmeralda para iligtas ang reputasyon ng pamilya. Ang pagtanggap sa kanya sa mansyon, ang pagpapanggap, lahat ay isang trap. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay nahulog dito. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang mga kamay niya ay kusa ng napakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang sakit na naramdaman niya kagabi sa gitna ng bagyo ay walang-wala, kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Kagabi, pakiramdam niya ay biktima siya ng pagkamuhi. Ngayon, alam na niya. Hindi lang siya biktima ng pagkamuhi. Biktima siya ng isang masalimuot at malupit na panlilinlang. Yumuko si Amara at marahang hinaplos ang pisngi ni Lily. Hindi lang ito para sa akin, anak. Bulong niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Para ito sa hustisya ng tatay mo. Nag-angat ng tingin si Amara. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Napalitan iyon ng apoy. Isang determinasyon na kayang tumupok ng lahat ng hahadlang sa kanya. Tumayo siya at lumakad papunta sa salaming bintana. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahinang Amara na itinapon sa ulan. Isa na siyang ina, isa na siyang tagapagmana, at isa na siyang babaeng may misyon. Humarap siya kay Attorney Cruz. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ihanda mo ang lahat. Utos niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Simulan na natin ang pagbabago. 8 linggo. Sa loob ng 8 linggo, namatay ang dating Amara Reyes. Ang unang nawala ay ang kanyang buhok. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na sumasayad hanggang baywang. Ang buhok na laging hinahaplos ni Marco at sinasabing paborito nito ay walang awang ginupit. Ngayon, hanggang balikat na lang ito. Tuwid at matalim ang bagsak. Isang praktikal na estilo na hindi nag-iiwan ng lugar para sa sentimiento. Nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng walk-in closet. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na pamilyar. Ang mga mata niya ay pareho pa rin, ngunit ang dating lambot ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Wala nang bakas ng luha o takot. Mama Mara, handa na po ang sasakyan, sabi ng kanyang bagong personal assistant mula sa intercom. Okay? I'm coming, sagot niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Pinili niya ang isang itim na power suit
at isang pares ng matutulis na stiletto. Habang isinusuot niya ang kanyang armor para sa araw na yon, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, ang pakiramdam ng magaspang at basang semento sa kanyang balat, ang ginaw ng ulan, ang kawalan ng pag-asa. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Hindi na muli. Hinding-hindi na muli siyang luluhod at magmamakaawa kanino man. Ang nakalipas na 8 linggo ay isang walang tigil na paghahanda. Ang bawat araw ay hinati-hati sa pagitan ng iba't ibang pagsasanay. Sa umaga, nasa isang private gym siya, pinag-aaralan ang Krav Maga. Ang bawat suntok sa punching bag, ang bawat pagtadyak ay may kasamang alaala ng galit. Ang sakit sa kanyang mga kalamnan ay isang paalala na ang kahinaan ay isang pagpipilian. Natutunan niyang gawing lakas ang sakit, gawing sandata ang bawat hibla ng kanyang katawan. Sa tanghali hanggang gabi, ang kanyang utak naman ang hinahasa. Kasama si Attorney Cruz at ang pinakamagagaling na financial analyst ng Ledesma Group, nilamon niya ang daan-daang pahina ng mga financial report, legal document, at market analysis. Ang mga salitang dati ay parang ibang lengguwahe sa kanya. Leveraged buyout, hostile takeover, asset liquidation, ay naging mga salita sa kanyang bagong bokabularyo. Mga salita na gagamitin niya para wasakin ang isang imperyo. Sa hating gabi, kapag tulog na si Lily sa mga bisig ng yaya, hindi pa rin siya natutulog. Nakaupo siya sa kanyang opisina, pinag-aaralan ng isang particular na folder. Montenegro Corporation. Kinabisa niya ang bawat numero, bawat kahinaan, bawat sikretong utang ng kumpanya. Ngayon, ang araw ng kanyang unang pagpapakilala. Pagpasok ni Amara sa boardroom ng Ledesma Group, naramdaman niya ang titig ng 10 miyembro ng board. Puro sila mga matatandang lalaki na dekada na sa industriya, mga kaibigan at kasosyo ng kanyang lolo Ricardo. Nakikita niya ang pagdududa sa kanilang mga mata. Sino ang batang babaeng ito na bigla na lang lumitaw at umupo sa trono? Umupo siya sa kabisera ng mahabang lamesa. Hindi siya nagsalita kaagad. Hinayaan niyang pag-aralan nila siya, tulad ng pag-aaral niya sa kanila sa nakalipas na mga linggo. "Good morning, gentlemen." Sa wakas ay sabi niya, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Isang matabang board member, si Mr. Ocampo, ang unang nagsalita. "Miss Reyes, ikinagagalak ka naming makilala. Ngunit kailangan kong itanong, ano ang iyong karanasan sa pamamahala ng isang multi-billion-dollar na korporasyon?" Isang direktang paghamon. Ngumiti ng bahagya si Amara. "Wala, sir. Ang tanging karanasan ko ay ang maging biktima ng mga taong ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mang-api. At natutunan ko na sa mundong ito, kung hindi ka ang mangangaso, ikaw ang magiging biktima. Panahon na para ang Ledesma Group ang manguna sa pangangaso." Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga board member ay nagkatinginan. Ipinagpatuloy ni Amara ang pagsasalita. Ipinapaliwanag ang kanyang paunang plano ng may kumpiyansa at linaw na ikinagulat ng lahat. Tumagal ng 1 oras ang pulong. Nang matapos ito, ang pagdududa sa mga mata ng mga miyembro ng board ay napalitan ng respeto. Pagbalik sa kanyang malawak na opisina, tinawag niya si Attorney Cruz at ang kanyang finance head. "Nagawa na ba?" tanong niya. "Yes, ma'am," sagot ng finance head. "Na-acquire na po natin ang lahat ng non-performing loans ng Buena Vista Land Corp mula sa 3 magkakaibang bangko. Sa ngayon, tayo na ang may-ari ng halos lahat ng kanilang utang. Ang Buena Vista Land Corp ay isang subsidiary ng Montenegro Corporation. Ito ang kanilang pinakamalaking proyekto, ngunit ito rin ang may pinakamalaking utang. Isang vulnerableng bahagi ng kanilang imperyo." Tumango si Amara. Isang malamig na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang puso. Hindi ito masaya, kundi isang pakiramdam ng tamang hustisya. Ito ang unang patak ng ulan sa paparating na bagyo. Isang bagyo na siya mismo ang lilikha. Gabi na nang matapos ang kanyang trabaho.
Pag-uwi sa penthouse, ang una niyang ginawa ay puntahan si Lily sa nursery. Maingat niyang hinalikan ang noo nito. "Para sa iyo to, anak," bulong niya. "At para sa tatay mo." Pumunta siya sa kanyang silid para magpahinga. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang mga larawan ni Lily na kinunan ng yaya kaninang umaga. Habang nag-i-scroll, isang pamilyar na numero ang biglang tumawag sa screen. Marco Montenegro. Napahinto sa pagtibok ang kanyang puso sa loob ng isang segundo. Ang luma niyang numero. Ang numerong itinapon niya kasama ng luma niyang buhay. Pero bago niya ito itinapon, ipinaredirect niya ang lahat ng tawag sa isang linya na direktang konektado sa kanyang opisina. Hinayaan niyang mag-ring ito. Sa pang-apat na ring, tumigil ito. Pagkatapos ng ilang segundo, isang text message siyang pumasok. "Amara, please. Mag-usap tayo. I need to see you. Nag-aalala ako." Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. Ngayon siya nag-aalala? Ibinaba niya ang cellphone. Hindi niya ito re-replyan. Ngunit maya-maya lang, muling tumawag ang numero. Sa pagkakataong ito, sinagot niya, pero hindi siya ang nagsalita. Narinig niya ang boses ng kanyang executive assistant mula sa speaker ng telepono na nakarecord sa voicemail system. "You have reached the office of the president of Ledesma Group. How may I help you?" Narinig ni Amara ang isang matalim na paghinga mula sa kabilang linya. Isang tunog ng pagkabigla. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Ibinaba ni Marco ang tawag. Ngumiti si Amara sa dilim. Simula pa lang ito. Ang opisina ni Doña Esmeralda Montenegro ay hindi isang opisina. Isa itong trono. Mula sa kanyang kinaroroonan, sa pinakamataas na palapag ng Montenegro Tower, tanaw niya ang buong lungsod na parang isang maliit na laruan sa kanyang paanan. Ang lahat ay nasa ayos. Ang kanyang lamesa na gawa sa dark mahogany ay walang kalat, maliban sa isang silver na pluma at isang report na naglalaman ng quarterly earnings ng kumpanya. Bawat numero ay berde. Bawat graph ay pataas. Perpekto. Tulad ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang katahimikan. "Come in," utos niya. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Pumasok si Marco. Nakayuko ito. Ang mamahaling Italian suit ay tila hindi bumagay sa kanyang balisang anyo. Kaagad na kumunot ang noo ni Doña Esmeralda. Ang kahinaan ng kanyang anak ay isang bagay na kinasusuklaman niya. "What is it, Marco?" "I'm busy." "Mama," nagsimula si Marco nag-aalangan. May problema po." Ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang pluma. Ang tunog ng pagtama nito sa makintab na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tiningnan niya ang kanyang anak ng isang malamig na titig. "Anong klaseng problema?" "Ang Buena Vista Land Project po," sabi ni Marco. Pinagpapawisan na. Tumawag po ang 3 bangko na pinagkakautangan natin. They're calling in their loans, all at the same time. Bahagyang itinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang kilay. Isang pagkainis, hindi pag-aalala, ang kanyang naramdaman. "That's impossible. We have a good standing with them." "Anong dahilan?" "Hindi na raw po sa kanila ang utang natin," paliwanag ni Marco. Binenta po nila ang lahat ng utang. Binili ng iisang kumpanya, isang anonymous private entity. Sa wakas, nakuha ni Marco ang buong atensyon ng kanyang ina. Anonymous? At hinahayaan mo lang na mangyari yon? Sino sila? The siblings? Ang mga Ayala? Sinong kalaban natin ang may ganitong klase ng tapang? Hindi po namin malaman, Mama. Sinubukan na ng legal team. The transaction was perfectly clean, done through multiple shell corporations. Kung sino man sila, magaling silang magtago. Napahampas sa mesa si Doña Esmeralda. Hindi malakas, ngunit puno ng bagsik.
Inutil. Lahat kayo inutil. Pinapasweldo ko kayo ng milyon-milyon para sa ano? Para hayaang isang kung sinong daga ang pumasok sa teritoryo ko? Mama, ginagawa po namin ang lahat. Ang lahat. Putol niya sa sinasabi nito. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Ang anak ko, hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang pamana. Kailan ka ba matututong maging Montenegro, Marco? Ang tatay mo, kung nabubuhay lang yan, ay hinding-hindi hahayaang mangyari ito. Yumuko lalo si Marco. Tila gusto na lang maging invisible. Sorry ma. Huwag kang mag-sorry sa akin. Ayusin mo to. Sigaw niya. Alamin mo kung sino sila. Bayaran mo kung magkano ang gusto nila. Kung ayaw, takutin mo. Ipakita mo sa kanila kung bakit Montenegro ang apelyido natin. Oo po, Mama. Now get out. You're wasting my time. Mabilis na tumalikod si Marco at lumabas ng opisina, tila nakahinga ng maluwag. Naiwang mag-isa si Doña Esmeralda, ang isip ay naglalaro sa mga posibleng kalaban. Marahil isa sa mga bagong mayaman na gustong sumubok sa kanyang kapangyarihan. Isang langaw. Isang nakakainis na langaw na kailangan niyang pitikin. Dinampot niya ang telepono at tinawagan ng isang matagal ng kasosyo sa negosyo. Don Alejandro, sabi niya, ang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado at matamis. Kumusta na? Oo. Nababalitaan mo na pala. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Isang maliit na aberya lang. May isang daga na sinusubukang kumagat sa leon. Alam mo naman, a little entertainment. Pero sa likod ng kanyang pagtawa, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kinahapunan, pumasok sa kanyang opisina ang kanyang punong abogado. Si Attorney Salcedo, isang matandang lalaki na mas matagal nang nagsisilbi sa pamilya kaysa kay Marco. Doña Esmeralda, sabi nito, ang mukha ay seryoso. Attorney, huwag mong sabihing pati ikaw ay nababahala sa maliit na problemang ito. Hindi ito maliit na problema, sagot ni Salcedo, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Pinag-aralan ng team ko ang transaksyon. Hindi ito basta-basta. It was surgical, mabilis, malinis, at walang bakas. Kung sino man ang gumawa nito, hindi lang sila mayaman, matalino sila, at tila ruthless. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ni Doña Esmeralda ang isang bahagyang kaba. Isang kislap ng takot na hindi niya kailanman inaamin. Ang salitang ruthless ay bumaon sa kanyang isipan. Hanapin niyo sila. Iyon lang ang kanyang sinabi. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Gabi na nang makauwi si Doña Esmeralda sa mansyon. Tahimik ang bahay. Ang katahimikan ay lalo lang nagpaigting sa iritasyon na nararamdaman niya. Pagpasok niya sa kanyang study, isang magandang flower box ang nakapatong sa kanyang lamesa. Gawa ito sa itim na velvet. Ano to? Tanong niya sa isang katulongye. Pinadala po kanina, ma'am. Wala pong pangalan ng nagpadala. Kumunot ang noo niya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakahimlay ang isang perpektong buke ng mga puting lila. Stargazer lilies. Ang bulaklak na madalas gamitin sa mga burol at libing. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. May isang maliit na puting card na nakasiksik sa mga bulaklak. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay nang kunin niya ito. Pinuksan niya ang card. Sa loob, nakasulat sa eleganteng calligraphy ang iisang letra. Isang malaking letrang. Ang boses mula sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marco na parang isang sirang plaka. You have reached the office of the President of Ledesma Group. Ledesma Group, ang kumpanya ng mortal na kaaway ng kanyang lolo. Ang kumpanya ni Don Ricardo Ledesma. At si Amara? Ang presidente? Hindi. Imposible. Pero ang tawag ay sa lumang numero ni Amara. Isang bagay ang sigurado. Kung nasaan man si Amara,
Konektado siya sa mga Ledesma. Ang katotohanan yon, kasabay ng biglaang problema sa Buena Vista Land Project, ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa opisina. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita si Amara. Kailangan niya ng mga sagot. Nagmaneho siya papunta sa Ledesma Tower, ang nagtataasang gusali na simbolo ng kapangyarihan na laging kinaiinggitan ng kanyang pamilya. Pumasok siya sa Grand Lobby. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. "I'm here to see Amara Reyes," sabi niya sa receptionist. Sinubukang panatilihin ang awtoridad sa kanyang boses. Marco Montenegro, ang pangalan na dati ay kayang magbukas ng kahit anong pinto, ay tila walang epekto dito. Ang babae ay ngumiti lang ng professional. "Do you have an appointment, sir?" "No, but just tell her I'm here. It's urgent." "I'm sorry, sir, but the president's schedule is full for the entire week. You may leave a message." "Hindi mo naiintindihan," giit niya. Ang boses ay tumataas na. "Asawa niya ako. Kailangan ko siyang makausap." Ang ilang mga tao sa lobby ay napatingin sa kanila. Ang receptionist ay hindi natinag. Pindot lang ito ng isang buton sa ilalim ng kanyang desk. Sa isang iglap, 2 security guard na naka-Amerikana ang magalang na lumapit sa kanya. "Sir, is there a problem?" Napahiya si Marco. Ang isang Montenegro, pinapalabas ng security. Napabuntong hininga siya. Talunan. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang mga mata ng lahat ay nakasaksak sa kanyang likuran. Sa loob ng kanyang kotse, napasuntok siya sa manibela. Desperado na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng text message sa lumang numero ni Amara. "Amara, pakiusap. Alam kong galit ka, pero kailangan kitang makita. Kahit 5 minuto lang. Please, kailangan kong malaman kung ligtas ka lang. Ligtas kayo ni Lily." Pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay, isang text ang bumalik, galing sa ibang numero. "Mr. Montenegro, this is the office of President Reyes. She will grant you 10 minutes. Tomorrow, 12:30 p.m. at the Glass House Restaurant. Please be on time. Her schedule is very tight." Kahit na malamig at impersonal ang mensahe, nakaramdam si Marco ng kaunting pag-asa. Papayag siyang makipagkita. Ibig sabihin, may puwang pa para magpaliwanag. May pagkakataon pa para ayusin ang lahat. Kinabukasan, 10 minuto bago ang 12:30 ay nasa restaurant na si Marco. Isang mamahaling lugar na madalas puntahan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Pinili niya ang isang table sa sulok, kung saan mayroon silang privacy. Hindi siya mapakali. Eksaktong 12:30 pumasok siya. Hindi siya pumasok. Lumutang siya. Napahinto sa paghinga si Marco. Ang Amara na pumasok sa restaurant ay hindi ang Amara na kilala niya. Ang dati nitong mahabang buhok ay maikli na. Ang mga luma nitong bestida ay napalitan ng isang navy blue pantsuit na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Ang bawat hakbang niya sa kanyang stiletto heels ay may tunog ng kumpiyansa. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin, hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa paghanga. Lumapit ito sa table at umupo, ni hindi man lang ngumiti. Ang mga mata nito, iyon ang pinakamalaking pagbabago. Ang dating maamo at mapagmahal na mga mata ay ngayon ay kalmado, malamig, at tila kayang tumingin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Amara," halos pabulong niyang sabi. "You have 10 minutes, Marco. What is it?" Tanong nito. Ang boses ay flat at walang emosyon. Natigilan si Marco. Hindi ito ang inaasahan niya. "Kumusta ka na?" Si Lily?" "We're fine." Maikling sagot nito. "Is that all?" "Hindi. Amara, I'm sorry. I'm so sorry sa nangyari. Natakot lang ako kay Mama. Hindi ko sinasadya. Huwag mong gamitin ang ina mo bilang dahilan." Putol nito sa kanya. Ang boses ay nanatiling malamig. "May sarili kang pag-iisip, Marco. Pinili mong maging duwag. Pinili mong talikuran ng asawa at anak mo.
That's on you, not on her. Ang bawat salita ay parang sampal. Pero mahal kita, Amara. Mahal ko kayo. Sabi niya, ang boses ay basag na. Gusto kong bumawi. Patawarin mo ako. Sa wakas, nakita niya ang isang kislap ng emosyon sa mga mata nito. Ngunit hindi ito pag-ibig o awa. Ito ay panguyam. Tumayo si Amara. Tila tapos na ang usapan. Huwag ka munang umalis. Pakiusap. Pagmamakaawa niya, tumayo na rin. Tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, nakita niyang muli ang babaeng minahal niya. Pero ngayon, nakikita niya ito sa huling pagkakataon na parang isang multo. Ang hinahanap mo ay ang babaeng tinapon mo sa ulan. Sabi nito, ang boses ay mahina, ngunit matalim. Ang babaeng umiyak at nagmakaawa sa iyo. Huminga ito ng malalim. Patay na siya. Gumuho ang lahat ng pag-asa ni Marco. Naramdaman niya ang sakit, ang pagsisisi, ang hiya. Tumalikod na si Amara para umalis. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, huminto ito at lumingon ng bahagya. Lumapit itong muli. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya at bumulong. Isang bulong na mas malakas pa sa sigaw. Isang bulong na sumira sa natitirang lakas sa kanyang mga tuhod. Alam ko ang lahat. Naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang tainga. Tungkol kay David, napaurong si Marco na parang sinaksak. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong takot. Tumalikod na si Amara at naglakad palayo. Nang hindi na muling lumingon, iniwan si Marco na nakatayo doon, nanginginig, basag, at nilalamon ng isang sikretong akala niya ay matagal nang nakalibing. Ang taunang Grand Charity Gala ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elite sa bansa. Isang gabi kung saan ang kapangyarihan at yaman ay ipinaparada sa anyo ng mga mamahaling gown, kumikinang na alahas, at mga pekeng ng ngiti. Para kay Amara, isa itong digmaan. At ang kanyang kasuotan ngayong gabi ay ang kanyang baluti. Habang nasa loob ng kanyang chauffeured car, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng nakasuot ng isang blood red, off-shoulder gown na yumayakap sa kanyang bagong hubog na katawan. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang simpleng diamanteng kwintas, isang piraso mula sa koleksyon ng kanyang lola na hindi pa nakikita ng publiko. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun, at ang kanyang labi ay pininturahan ng parehong kulay dugo ng kanyang damit. Hindi niya halos makilala ang sarili, ngunit sa likod ng lahat ng glitz at glamour, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag at nakapokus. Kinakabahan po ba kayo, ma'am? Tanong ni Attorney Cruz mula sa passenger seat sa harap. Huminga ng malalim si Amara, ang kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Hindi ito kaba, attorney. Ito ay anticipation. Huminto ang sasakyan sa harap ng grand ballroom ng isang 5-star hotel. Pagbukas ng pinto, isang pader ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at mga sigawan ng media ang sumalubong sa kanya. Hindi siya natinag. Naglakad siya sa red carpet ng may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may layunin. Pagpasok niya sa ballroom, halos lahat ng usapan ay huminto. Ang mga ulo ay lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino siya? She's stunning. Parang pamilyar ang mukha niya. Iginala ni Amara ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mahahalagang tao sa lipunan, mga taong dati ay tinitingala niya lang sa mga magasin. Ngayon, siya ang sentro ng kanilang atensyon. At sa gitna ng karamihan, sa isang VIP table, nakita niya sila, ang pamilya Montenegro. Si Doña Esmeralda ay nakasuot ng isang itim na gown, mukhang reyna sa kanyang trono, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit. Sinusubukang alamin kung sino ang estrangherang umagaw sa atensyon ng lahat. Sa tabi niya, si Marco.
Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Amara ang pagkabigla sa mukha nito. Ang kulay ay nawala sa kanyang pisngi. Ang hawak nitong baso ng champagne ay bahagyang nanginig. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Iyon pa lang, isang maliit na tagumpay na. Naglakad siya papunta sa table na nakareserba para sa kanya sa tabi mismo ng entablado, hindi pinapansin ang mga titig na nakasunod sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, umakyat sa entablado ang host ng gabi. Ladies and gentlemen, anunsyo nito, ngayong gabi, we are honored to have with us the new driving force behind one of the country's biggest conglomerates, ang bagong presidente at chairwoman ng Ledesma Group. Please welcome Miss Amara Reyes. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Kung mayroon mang pagdududa kanina, ngayon ay napalitan na ito ng pagkamangha. Ang pangalang Ledesma ay may bigat na katumbas ng ginto. Pero sa table ng mga Montenegro, ang palakpakan ay parang tunog ng isang bombang sumabog. Nakita ni Amara ang itsura ni Doña Esmeralda. Ang pagkagulat ay mabilis na naging purong galit. Ang maskara ng pagiging sopistikada nito ay nabasag at sa ilalim nito ay ang pangit na mukha ng isang halimaw na natalo. Kalmadong umakyat si Amara sa entablado at tumayo sa podium. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malinaw at malakas. Umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Marami sa inyo ang marahil ay nagtatanong kung sino ako. Simple lang po ang sagot. Ako ay isang ina. At bilang isang ina, natutunan ko ang kahalagahan ng pagprotekta sa kung ano ang tama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyonan ng mga Montenegro. Ang Ledesma Group, sa ilalim ng aking pamumuno, ay magsisimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na nakatuon hindi lang sa kita, kundi sa integridad. Isang kabanata ng pagbangon mula sa abo at pagtiyak na mayroong hustisya sa pagnenegosyo. Panahon na para panagutin ang mga taong naniniwala na sila ay mas mataas pa sa batas, mga taong yumuyurak sa iba para sa sarili nilang kapakanan. Bawat salita ay isang patama. Ramdam niya ang tensyon sa hangin. At para simulan ang bagong kabanatang ito, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mas tumatag. I am proud to announce na ngayong gabi, opisyal nang nakuha ng Ledesma Group ang lahat ng assets at responsibilidad ng Buena Vista Land Corporation. Isang proyektong napabayaan ngunit nakikita namin ang potensyal. Isang bagong simula. Ang anunsyo ay parang kulog. Isang pampublikong sampal sa mukha ng mga Montenegro. Ang kanilang kabiguan ay tagumpay na ngayon ni Amara. Ang mga kamera ay muling nag-flash. Pero ngayon, nakatutok na ang mga ito sa nanlulumong mukha ni na Doña Esmeralda at Marco. Pagbaba ni Amara sa entablado, sinalubong siya ng mga palakpak at pagbati. Pero isang tao ang humawi sa lahat para lang makalapit sa kanya, si Doña Esmeralda. Ang mukha nito ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Congratulations, Ija, sabi nito. Ang bawat pantig ay may lason. Napakagaling mong magtago, isang ahas sa damuhan. Ngumiti pabalik si Amara, isang nangiting kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. Thank you, Doña Esmeralda. I had to learn to survive. Natutunan ko po mula sa mga pinakamagagaling kung ano ang hindi dapat tularan. Hindi na nakasagot ang matanda. Sa harap ng daan-daang kamera, ang tanging nagawa niya ay tumalikod at maglakad palayo. Ang kanyang dignidad ay basag-basag. Naramdaman ni Amara ang isang matamis na tagumpay. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Pagkatapos ng gabi, habang pauwi na siya sa kanyang sasakyan, ang pakiramdam ng tagumpay ay mainit pa rin sa kanyang dibdib. Sa wakas, naipakita niya sa kanila na hindi na siya ang dating Amara na kaya nilang tapak-tapakan. Umupo siya sa backseat, pagod ngunit masaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan ang yaya,
para kumustahin si Lily. Pero bago pa niya magawa iyon, isang mensahe ang pumasok mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Ang puso niya ay biglang huminto sa pagtibok. Litrato ito ni Lily, masayang naglalaro sa isang parke kaninang hapon. Ang kuha ay malayo, tila kinunan mula sa likod ng mga puno. Si Lily ay tumatawa, walang kamalay-malay na may nagmamasid sa kanya. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Ang pakiramdam ng tagumpay ay naglaho na parang bula. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, ang tanging naglalaro sa isip ni Amara ay ang litrato ni Lily, ang kanyang inosenteng anak na walang kamalay-malay na nasa panganib. Ang banta ay malinaw. Kaya nilang kunin ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan at pera ay walang silbi kung hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang anak. Bilisan mo! Utos niya sa driver. Ang boses ay nanginginig sa takot sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Pagdating sa penthouse, tumakbo siya papasok. Hindi inalintana ang kanyang mamahaling gown. Naabutan niya si Lily na mahimbing na natutulog sa kuna nito, ligtas at payapa. Niyakap niya ito nang mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng kanyang sanggol. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang presidente ng Ledesma Group ay nawala. Ang natira ay isang ina na takot na takot. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na ganti. Ang unang bala ay hindi tumama sa kanyang kumpanya, kundi sa kanyang pagkatao. "Mom, I think you need to see this," sabi ng kanyang assistant. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Inabot nito sa kanya ang isang tablet. Ang screen ay puno ng mga headline mula sa mga tabloid at gossip websites. Sino ang misteryosang milyonarya? Mula sa ampunan, naging gold digger? Amara Reyes, iniwan ng anak para sa kayamanan. Ang mga artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. May mga lumang litrato niya noong simple pa ang kanyang pamumuhay, itinabi sa mga paparazzi shots niya na nakasuot ng mga power suit. Pinalabas nila na isa siyang oportunista, isang masamang ina na mas pinipili ang boardroom kaysa sa nursery ng kanyang anak. Isang organisado at maruming atake sa kanyang reputasyon. Alam niyang si Doña Esmeralda ang may gawa nito. Gusto nitong sirain ang imahe niya bilang isang ina, ang nag-iisang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Idobol ang security ni Lily. Utos niya, sinubukang kontrolin ang galit at takot sa kanyang boses. Walang pwedeng lumapit sa kanya maliban sa atin. Walang pwedeng pumasok sa building na ito nang walang clearance mula sa akin. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang mga paninira. Ngunit ang mga salita ay tumatagos. Sa tuwing may makakasalubong siyang empleyado, naiisip niya, ito rin kaya ang iniisip nila tungkol sa akin? Ang pinakamasaklap na atake ay dumating kinahapunan. Gaya ng nakagawian, tinawagan niya ang private daycare kung saan pumapasok si Lily para sa ilang oras na socialization. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sumagot ay isang guro na umiiyak. "Mama Mara, si Lily po, nawawala." Parang may humablot sa puso ni Amara at piniga ito ng buong lakas. "Ano? Anong ibig mong sabihin na nawawala?" "May tumawag po kanina, isang babae. Nagpakilalang assistant ninyo. Sabi po ay may emergency at kailangan ng sunduin si Lily. Tumugma po ang pangalan at ang plaka ng kotse na nasa listahan ninyo. Kaya po pinayagan namin." Hindi na narinig ni Amara ang iba pang sinabi ng guro. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang ingay ng opisina ay naglaho. Tanging isang malakas na ugong ang naririnig niya sa kanyang tainga. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. "Amara!" Sigaw ni Attorney Cruz na nakita ang nangyari. Agad itong kumilos, tinawagan ng hepe ng security
Habang si Amara ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw, ang isip ay blanko sa sobrang takot. Ang sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mga pulis, mga security personnel, mga umiiyak na tawag sa telepono. Ang penthouse ay naging isang war room, ngunit ang tanging nararamdaman ni Amara ay isang nakakaparalisang kawalan ng magawa. Pagkatapos ng halos 2 oras, na parang impyerno, isang tawag ang dumating mula sa pulisya. Miss Reyes, nahanap na po namin ang anak ninyo. Isang malakas na bugso ng ginhawa ang bumalot kay Amara. Halos matumba siya sa kinatatayuan. Salamat sa Diyos. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Nasa pangangalaga na po namin siya. Dinala po siya ng isang concerned citizen sa simbahan ng Quiapo. Mukhang iniwan lang daw po doon. Pero may kakaiba sa tono ng pulis. Hindi ito masaya. May pagdududa. May nakita rin po kami kasama ng bata, ma'am. Isang sobre. Nang makarating sila sa presinto, agad na tumakbo si Amara para yakapin si Lily. Ngunit bago pa niya ito magawa, hinarang siya ng isang babae na nagpakilalang mula sa DSWD. Miss Reyes, kailangan po muna naming kausapin kayo. Sabi ng babae, ang muka ay seryoso. Ipinakita sa kanya ng hepe ng pulisya ang laman ng sobre, isang makapal na pligo ng pera at isang sulat kamay na liham. Pakibantayan muna ang anak ko. Kailangan kong gumawa ng eksena para makuha ang simpatya ng publiko. Babalikan ko siya mamaya. Ang sulat ay pekeng-peke, ngunit para sa mga pulis na nabahiran na ng mga tabloid, ito ay isang posibleng motibo. Ma'am, totoo po ba na may kaso kayo laban sa pamilya ng dati ninyong asawa? Tanong ng pulis. Totoo po ba na sinusubukan ninyong makuha ang simpatiya ng korte? Doon niya naintindihan. Isa itong patibong. Isang perpektong patibong. Hindi lang nila kinuha ang kanyang anak. Ginamit nila ang pagmamahal niya dito para gawin siyang kontrabida. Kinagabihan, pagka-uwi nila sa penthouse, dumating ang isang legal courier. Isang formal na petisyon mula sa mga abogado ni Doña Esmeralda. Petition for sole custody. Ikinakaso siya ng child endangerment, emotional instability, at negligence. Ang lahat ng artikulo sa tabloid, ang pekeng kidnapping, ang sulat, lahat ay ebidensya laban sa kanya. Napaupo si Amara sa dilim ng kanyang sala. Hawak ang mga legal na papel. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa isang araw. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay walang silbi laban sa akusasyon na siya ay isang masamang ina. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang halimaw ay nananalo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang security personnel ang lumapit. Ma'am, may nag-iwan po nito sa front desk. Para daw po sa inyo. Isang simpleng brown package, walang pangalan ng nagpadala. Walang gana niya itong binuksan. Sa loob, may 2 bagay lang. Isang luma at ordinaryong USB drive at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. 5 salita na magbabago sa lahat. Alam ng tatay mo ang katotohanan. Alam ng tatay mo ang katotohanan. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Amara. Sino ang nagpadala nito? Isang tao mula sa nakaraan ni David? Isang taong nakakaalam ng mga sikreto ng mga Montenegro. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasaksak ang USB drive sa kanyang laptop. Ang laman nito ay hindi mga dokumento o litrato. Ito ay audio files, mga recording. Ang unang recording ay isang pag-uusap sa telepono. Agad na nakilala ni Amara ang boses ng kausap, si David. Hindi ko na kaya to, Mama, sabi ni David. Ang boses ay puno ng pagod at galit. Mahal ko si Amara at buntis siya. Itatakas ko siya. Malayo sa inyo. Sumagot ang boses ni Doña Esmeralda, malamig at walang emosyon. Subukan mo, David. At sisiguraduhin kong hindi lang ang babaeng yan ang mawawala sa'yo,
kundi pati ang magiging anak ninyo. Isang Montenegro ang nasa sinapupunan niya. Pag-aari ko ang batang yan. Ang sumunod na mga recording ay mas malala pa. Mga pag-uusap ni Doña Esmeralda sa mga tauhan niya, mga plano kung paano maglustay ng pera mula sa kumpanya, kung paano sirain ang mga kalaban sa negosyo, at ang pinakakilabot sa lahat, isang pag-uusap tungkol sa pagsabotahe sa preno ng sasakyan ni David para lang takutin ito. Isang aksidente na hindi pala aksidente. Napahawak si Amara sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng pangingilabot at galit. Hindi lang siya nilinlang. Ang lalaking minahal niya ay pinatay. Ang huling audio file ay ang pinakamatindi. Ito ay isang luma at garalgal na recording. Isang pag-uusap sa pagitan ng isang batang Esmeralda at isang matandang lalaki. Ikinukwento ni Esmeralda kung paano niya nilinlang at ninakawan ang isang mayamang negosyante para makuha ang puhunan niya. Ang kanyang tunay na nakaraan. Ang maruming sikreto na itinago niya sa lahat. Nang matapos ang lahat ng recordings, umupo lang si Amara sa dilim. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong galit. Ang korte ay hindi sapat. Ang simpleng pagkakulong kay Doña Esmeralda ay hindi sapat na kabayaran. Kailangan niyang wasakin ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga para dito. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang legacy. Kailangan niyang gawin ito sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, isang anunsyo ang ipinadala ng Ledesma Group sa lahat ng media outlets. Urgent press conference. Ledesma Group President Amara Reyes to address the malicious allegations and reveal the truth. Ang press conference ay gaganapin sa sarili niyang building, sa isang auditorium na kayang maglaman ng daan-daang reporter. At hindi lang iyon, ila-live stream ito sa lahat ng major social media platforms. Walang edit, walang putol. Ito ay isang sugal, isang malaking sugal. Sa araw ng press conference, naroon ang lahat. Bawat TV network, bawat pahayagan, bawat sikat na blogger. Ang hangin ay puno ng tensyon at kuryosidad. Sa mansyon ng mga Montenegro, nanonood si Doña Esmeralda sa isang malaking TV screen, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung paano iiyak ang batang yan sa harap ng kamera. Sabi niya kay Marco, na nakatayo sa tabi niya, mukhang isang kaluluwang ligaw. 2:00 ng hapon lumabas si Amara sa entablado. Hindi siya mukhang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang mukha ay may light makeup lang. Kalmado siya. Determinado. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula ni siya, ang boses ay matatag. Inimbitahan ko kayo dito, hindi para pabulaanan ang mga kasinungalingan laban sa akin. Narito ako para ipakita sa inyo ang katotohanan. Hindi siya nagkwento. Sa halip sinabi niya, "Let's start with a phone call." Pinindot niya ang isang remote. Ang boses ni David at ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonod. Sa mansyon, nanigas si Doña Esmeralda sa kanyang kinauupuan. "Mama," bulong ni Marco, nanginginig. Isa-isang pinatugtog ni Amara ang mga recording, ang pagnanakaw, ang paninira, ang plano sa aksidente. Bawat audio file ay isang pako sa kabaong ng pangalan ng mga Montenegro. Ang mga reporter ay hindi na makapagsulat sa sobrang pagkabigla. Milyon-milyong tao ang nanonood online. Ang comment section ay sumasabog sa galit. "Ang mga ito," sabi ni Amara, habang ang huling recording ay nagtatapos, "ay ang mga sikreto ng pamilyang gustong kumuha sa aking anak. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at dugo." Pagkatapos, humarap siya sa isang particular na camera na parang direktang kinakausap ang mga nanonood sa kanilang mga bahay. "At para kay Doña Esmeralda," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "May isa pa akong huling revelasyon.
Pinatugtog niya ang huling audio file, ang boses ng isang batang Esmeralda. Ipinagmamalaki ang kanyang panloloko. Ang pundasyon ng Montenegro Empire, deklara ni Amara, ay hindi galing sa marangal na dugo. Galing ito sa pagnanakaw. Ang reyna ay isang impostor. Iyon na ang huling dagok. Sa screen ng TV, nakita ni Marco na napahawak sa dibdib ang kanyang ina. Ang mukha nito ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Sinubukan nitong tumayo, ngunit nanghina ito at bumagsak sa sahig. "Mama!" sigaw ni Marco. Sa auditorium, tinapos ni Amara ang kanyang talumpati. "Hindi ako humihingi ng simpatiya," sabi niya. "Hinihingi ko ang hustisya para sa akin, para sa aking anak, at para kay David Montenegro, ang ama ng aking anak, na pinagkaitan ng buhay." Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na pagbulahaw mula sa mga media, nakita ni Amara ang pagdating ng mga pulis sa labas ng auditorium, patungo sa kanya. Ngunit hindi siya ang kanilang sadya. Kasabay nito, sa live feed mula sa isang news helicopter, ipinakita ang pagdating ng maraming police car sa tarangkahan ng mansyon ng mga Montenegro. Tapos na ang laro. Ang huling imahe sa live stream ay ang mga pulis na pumapasok sa mansyon para arestuhin ang matandang babae na nakahandusay sa sahig, habang ang kanyang anak ay nakatayo lang doon, tulala, sa gitna ng gumuhong kaharian. Ang mga sumunod na araw ay isang malakas na alon ng balita. Gumuho ang Montenegro Corporation na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng dambuhalang alon. Ang stock market value nito ay bumagsak sa zero. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagunahan sa pag-atras. Ang mga bangko ay humahabol sa kanilang mga utang. Ang pangalang minsan ay kinatatakutan at iginagalang ay naging simbolo ng kahihiyan. Nanonood si Amara mula sa tahimik na penthouse, ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa TV screen na nagbabalita ng pagbagsak. Nasa anak niyang si Lily ito, na masayang naglalaro sa sahig, kinakagat ang isang teether. Ayon sa balita, si Doña Esmeralda ay nasa hospital arrest. Inatake ito sa puso matapos ang live stream at nananatiling nasa kritikal na kondisyon, binabantayan ng mga pulis. Ang mga kaso laban dito ay patong-patong: corporate fraud, tax evasion, at ang pinakamabigat sa lahat, ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni David Montenegro. Naramdaman ni Amara, walang galak, walang kasiyahan sa paghihiganti. Tanging isang malawak na espasyo ng kapaguran. Tapos na ang giyera. At sa wakas, pwede na siyang magpahinga. Isang hapon, habang papunta siya sa elevator para sa isang pulong, hinarang siya ng isang pamilyar na anino sa lobby ng Ledesma Tower. Si Marco. Malayo na ang itsura nito sa makisig na lalaking minsan niyang minahal. Ang mamahalin nitong suit ay gusot. Mayroon itong mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang aura ng pagkatalo at pagsisisi. "Amara," sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Amara. Hinintay niya lang ang sasabihin nito. "Hindi ako naparito para humingi ng tawad," sabi ni Marco, umiiwas ng tingin. "Dahil alam kong wala akong karapatan. Naparito lang ako para sabihin na tama ka sa lahat." Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Hindi takot o pag-aalinlangan. "Duwag ako," pag-amin nito. "Naging duwag ako buong buhay ko. Nagtago ako sa likod ni Mama, sa likod ng pangalan natin, sa likod ng pera. At dahil sa kaduwagan na yon, nawala sa akin ang lahat ng tunay na mahalaga." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Marco. "Paalam, Amara. Alagaan mo si Lily. Sabihin mo sa kanya na may isang duwag na nagsisisi na hindi niya ipinaglaban ang pagmamahal niya.
Hindi sumagot si Amara. Wala nang kailangang sabihin. Tumalikod si Marco at naglakad palayo. Isang anino na nilamon ng liwanag mula sa labas ng gusali. Pinanood niya lang itong maglaho. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pumasok na sa elevator. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Kinabukasan, ipinatawag ni Amara si Attorney Cruz sa kanyang opisina. Attorney, gusto kong simulan ang pagbebenta ng shares ko sa Ledesma Group. Nagulat ang matandang abogado. Pero Ma'am Amara, kayo na ang may kontrol. Matapos ang lahat ng pinaghirapan ninyo, ang ipinaglaban ko ay ang kinabukasan ng anak ko, hindi ang isang trono. Sagot ni Amara, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Mag-iiwan lang ako ng sapat na trust fund para sa pag-aaral at kinabukasan ni Lily. Ang iba, ibenta ninyo. Gusto ko ng isang simpleng buhay, isang payapang buhay. Nakita ni Attorney Cruz ang determinasyon sa mga mata ni Amara. Hindi na ito ang babaeng puno ng galit na naghahangad ng paghihiganti. Ito ay isang inang naghahangad ng kapayapaan. Tumango ang abogado. Masusunod po, Ma'am President. Makalipas ang ilang linggo, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang araw ay nagsisimula palang sumikat. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Nakaupo si Amara sa puting buhangin ng isang tahimik na beach, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Karga niya si Lily, na ngayon ay halos isang taong gulang na. Itinuturo ng bata ang papalabas na araw, bumubulol ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Niyakap ni Amara ang kanyang anak nang mahigpit. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng maliit nitong puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng laban, lahat ay may halaga para sa sandaling ito. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Lily habang pinapanood nila ang araw na unti-unting umaangat mula sa karagatan, nagbibigay liwanag at pag-asa sa isang bagong mundo. Ito na ang simula natin, anak, bulong niya, ang ating bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ng pagbangon at pag-asa ni Amara para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Lily. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Salamat sa bawat pag-iyak, sa bawat pagkuyom ng inyong mga palad sa galit, at sa bawat pag-asa na inyong naramdaman kasama si Amara. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Amara ay isang emosyonal na karanasan para sa amin. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat babaeng tila mahina ay may nakatagong lakas na kayang bumago ng mundo, lalo na kapag ang kapakanan ng kanyang anak ang nakataya. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kwentong ito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ito ay matatagpuan sa tibay ng puso ng isang ina, sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok at sa pagpiling-piliin ng kapayapaan para sa isang bagong simula. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula kay Amara? Ano ang eksenang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa amin. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, mula sa puso ng aming team, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi.